Tumigil ka na muna, Kibuloy. Ah, yang kinakatakutan mo, masyado ka ng desperado, masyado ka ng napapraning. Search pa nga lang yan eh. Anong ginawa ni Duterte? Anong ginawa ninyo sa mga biktima ng war on drugs? O yan na yun. Yun nga, pinagpapatay. Pinagpapatay nyo. Yun, hindi search lang yun. Napapraning ka na, ano ka na, masyado ka ng kung ano-ano ng mga naglalaro sa isip mo, mga gawa-gawa mo. Mga gawa ng mga naiisip ni Kibuloy, mga kabunyog. Search lang naman yun. Search lang yun O anong ginawa ng ninyo nila Duterte doon kay Kian at sa marami pang biktima ng war on drugs? Yun, pagpatay yun. Hindi lang yun hindi lang yun pag-search. Ito search pa lang kung ano-ano nang pinagsasabi mo, kung ano-ano nang naglalaro sa isip mo. Ganyan pala kayo kaduwag eh. Search pa nga lang yan Search pa lang. Ibig sabihin, halughug pa lang. Yung biktima ng war on drugs na kung saan naka ano ngayon si Duterte. 'Di ba? Yan eh. Yan ang ano ninyo eh. Yan ang problema sa inyo eh. Yung mga pinagagawa ninyo nila Duterte. Ikaw, sinuportahan mo Kibuloy ang administrasyon ni Duterte. Yung mga biktima ng mga pagpatay, yung mga biktima ng mga tinaniman ng ebidensya. Tapos ngayon ayaw mo palang gawin sa iyo 'yan. Hindi natin sinasabing gawin din sa iyo 'yan. Kasi mali naman talaga 'yan, yung pagtatanim ng ebidensya. Pero ngayon, tarantang-taranta ka. Alam mo pala ang epekto ng tinataniman ng ebidensya eh. Mga kabunyog, alam niya pala ang nag-i-invoke siya ngayon ng mga constitutional rights. Mga kabunyog, nag-i-invoke ng constitutional rights niya. Mahina daw ang audio natin. Nag-i-invoke ng constitutional right niya, pero nung mga panahon na ang dami rin nilang tinaniman ng mga ebidensya, para palabasin na at hindi lang yon, pinatay. Pinatay ang mga noon. Tapos ngayon, magsasabi ka ng due process. Mag-i-invoke ka ngayon ng constitutional rights. Napuputol-putol talaga tayo? Sabi ni Manolo Manique, si Mayor Espinosa na pinatay sa loob mismo ng silda, binigyan nyo ba ng Binigyan nyo ba ng due process? Criminal due process? Si Kibuloy natataranta na. Baka daw taniman ng kanyang taniman daw. May tunog daw siyang tataniman ng ebidensya. Praning na praning siya. Nung ginagawa yan ni Duterte at ng nila Bato de la Rosa, yan, mga kasamahan mo yan, Kibuloy. Mga kasamahan mo yan. Ngayon, nararanasan mo na. Nararanasan mo na anong nangyayari, ano ang nararamdaman ng mga taong tinatanamin ng ebidensya. Di ba? Praning na praning ka eh. Kaya ito mga kabunyog, ito na. Nangyayari na sa kanya yung pinagagawa nila ni Duterte. Yan eh. Takot na takot siya, tataniman daw ng ebidensya. May alam daw siya, magpa-plant daw ng evidence. Ano pa nga lang yun eh. Planting pa lang ng evidence. Paano pa yung mga pinapatay? Tapos ngayon, kung ano-ano nang naglalaro kay Kibuloy sa isip niya, malayo namang mangyari sa iyo yun. Malayong mangyari sa iyo yun at taniman ka ng ebidensya. Anyway, mga kabunyog, sige, patuloy natin pakinggan ang mga sinabi nito. Magdadala ng batas, respetuhin ninyo. You are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo. Titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then fair ang laban.
Hindi namin sila pakikialaman, titingin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain. At kung sino man ang mga witness na nandoon mula sa aming side, kasi nandoon sila. Hindi na pwedeng gawin wantonly ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness, because they can do anything to implicate us, to plant false evidences and charges against us. Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya wag ninyo kaming pigilan para pantay ang laban natin. Kasi nakikita namin na ang pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala namang kaming ginagawa sa bansang ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nagdidil ng drugs, hindi kami violenting tao, hindi kami terorista, mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP and PNDF, tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, may peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Tiklop bibig. Hindi sinisearch ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto nyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happens. Tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendition na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel, nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil, unrighteous administration. I am telling you that. Bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo, mula kay Diosdado Macapagal, mula po sa maliit pa ako kay Magsaysay, kay Carlos P. Garcia, kay Diosdado Macapagal, kay Marcos Sr., kay Cory Aquino, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay Ramos, pagkatapos si Aquino, Noynoy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan. Nakasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw, Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagkat ang SMNI lamang ang may credibility noong panahong yon hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? Pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapi ninyo kami ng ganito-ganito lang. Ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, siya... Ay, tigil ko na mga kabunyog. O napanood nyo? Anong sabi niya? Sinagad na raw ang kanilang tolerance o pasensya.
Ah, kung ano-ano na, ang tanong lang, may susuporta ba kaya sa'yo, Kibuloy? Ha? May susuporta ba kaya sa'yo? Ewan ko lang. Ah, ano ito eh, naglitaniya na ng mga presidente. Sabi niya, dinaanan niya na daw lahat ng presidente, ngayon lang ito nangyari sa kanya. Oh, ano yan eh, bakit? Alam mo Kibuloy kung bakit? Kasi may panahon. May panahon ng paniningil at ito na yun. Ito na yun. Ibig sabihin matagal kang nakapamayagpag, lalo na nung panahon ng partner mo na si Digong, yun, namayagpag ka doon. Oh, ngayon iba na eh. Iba na. Ngayon tawagin mo yung 7 million followers mo. Sasama kaya yun sa'yo, Kibuloy? Ewan ko lang. Ewan ko lang. Ito na mga kabunyog. Makita natin talagang ano na, panic mode na. Tama ka kabunyog Newton TV. Hmm? Ano na, no? Kung ano-ano ng mga pinagsasabi ni Kibuloy. Talagang ano na siya. Ah, galit na kay Marcos eh. Kay Lisa Araneta, kay Martin Romualdez. Sinagad na daw ang kanyang pasensya. Ha? Ano? Ini-invoke niya yung religious freedom. Oh. Ang kanya daw na compound ay religious ground. Ang problema, ang tagal mo kasing ginamit yung relihiyon. Ang tagal mong ginamit yung relihiyon para sa mga aktibidad mong illegal. Yan yung kinakasuhan ka ngayon eh. Alam nyo mga kabunyog, ang ano dito, ang religious freedom, hindi ka naman pagbabawalan sa paniniwala mo eh. Yun yung ibig sabihin ng religious freedom. Yung kalayaan mong maniwala, yung kalayaan mong maniwala, kung sinong Diyos ang gusto mong sambahin. Yun, libre ka doon. Kung paano mo, ano ang tingin mo sa Diyos. Ano yan? Religious freedom yan. Kung wala ka ring Diyos, okay din yan. Walang pipilit sa iyo dyan. Pero kung ginagamit mo ang relihiyon sa mga kriminal na aktibidad, kumbaga yung relihiyon ay paraan, pero yun talaga yung ang ano mo talaga yung mga kriminal na aktibidad. Tulad niyan, yung mga illegal na paghihingi ng mga donasyon sa ibang bansa. Tapos yung mga donasyon na dolyar ay pinupuslit mo palabas ng Amerika papunta ng Pilipinas. Siyempre, bawal yun sa Amerika. O ngayon, ilan yung dollars na nakuha dun sa private jet mo sa Hawaii? O di ba? Ilan yun? Mga $250,000 yata yun. Kaya lang, yung isang follower mo, isang leader mo, inamin na kanya daw yun, hindi daw yun sa'yo. Liniligtas ka nung linigtas ka lang nung nung leader mo. Sa halip na lumabas na ikaw ang may-ari nung dollar na yun na ilalabas na sana, ay di ba tinigil ang nito mga kabunyog? Yung private jet nito nandun sa Hawaii. Ngayon, yung mga dollars na naipon niya sa mga donasyon at kung saan-saan sources sa US, iba dadalhin niya na sa Pilipinas. Ngayon, nakakarga na doon sa jet na yun. Linusob ngayon ng FBI o nakuha yung mga dollars na yun. Kinulong si Kibuloy at saka yung mga kasamahan niya. Kaya lang, yung kasamahan niya nagsakripisyo. Sabi nung kasamahan niya, akin po yan. Di na pala si Kibuloy. $315,000 yun, di ba? Salamat Kabunyog Lucel 1031. Yun ang mga kaso mo doon. Yung pagpupuslit ng dollar na yan, dollar smuggling. Malaking krimen yan sa US. At saka yung yun na nga, yung mga kabataan na galing Pilipinas na mga galing sa mga pamilyang sumusunod sa'yo, pinadadala mo sa US. Pinaprocess nyo yung visa. Marami kayong mga contact na legal na nagpuproseso ng visa. Pagdating doon sa US, saan mo ginagamit? Namamalimos. At yun ang kinikwento ng mga testigo sa gabi, kahit hanggang gabi may night duty sila. Kung gusto mo makipag-sex sa kanila,
nanggagawa mo yun. O, yun yung mga nirereklamo sa'yo. Hindi na yan freedom of religion. Freedom of religion yun. O, hindi na yun kasama sa pinoprotektahan na freedom of religion. Criminal activity yun. Hindi ka naman nililitis o hindi ka naman nirereklamo dahil sa paniniwala sa relihiyon mo. Hindi yun eh. Hindi ang issue dito yung paniniwala sa relihiyon mo. Kung sinasamba ka nila, kung kinikilala ka nila bilang appointed son of God, hindi yun ang issue eh. Sa totoo lang mga kabunyog, yung mga naniniwala sa kanya na appointed son of God siya, walang problema yun. Kung maniwala pa sila na ikaw pa nga ang Diyos, walang problema yun. Freedom of religious belief yan eh. Pero saan ka ba nirereklamo? Ano bang reklamo sa'yo? Hindi naman tungkol sa freedom of religious belief eh. Hindi naman tungkol sa freedom of religion ang issue dyan. Ang issue ba dito? Freedom of religion? Hindi. Ang issue dito, human trafficking, child trafficking, sex trafficking, dollar smuggling, rape. O yan. Yan ang mga kaso dito. Hindi naman tungkol sa freedom of religion eh. Ano yan eh? Kung ano-anong ini-invoke niya, ano daw yun? Anong sabi ni Kibuloy? Dapat daw igalang yung holy ground, yung kanyang simbahan, yung compound niya. Ay paano kung yung ground na sinasabi mo, yung compound mo ay napakarami ng baril na mga mga walang lisensya. Pwede ano pa ba 'yon? Kasama pa ba 'yon? Hindi yan bahagi ng freedom of religion mong sinasabi. Hindi 'yun. Kung yung paniniwala sa iyo na ikaw ang appointed son of God, hindi yun ang issue. Freedom of religious belief yan. Pero, kung ginagamit na yung sekta ng relihiyon, nagiginang parang kulto, nai-involve na sa illegal na mga activities, tulad ng child trafficking at human trafficking, yan ka na. Yan ka na nakakasuhan, Kibuloy. Ano bang mga isinampa sa yung kaso? Tungkol ba sa relihiyon? Hindi naman yun. Diba? Hindi naman tungkol sa relihiyon yung kaso sa kanya. Ngayon, siya? Galit na kay Marcos at saka kila Lisa Araneta. Kasi daw? Satanic, daw? Anong tawag dito? May term siyang ginamit. Ano daw to eh? Evil na pamamahala. Evil na pamamahala. Anyway, yan mga kabunyog. Yan yung bahagi pa ng mga sinabi ni Kibuloy. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.